IFM. Ang pagtitiis ay parating parte ng pag-ibig. Kung hindi ka marunong magtiis, hindi ka rin marunong magmahal. Ang nagiging problema nga lang, may mga pagkakataon na sumusobra ang pagtitiis. Kahit nasasaktan at binabaliwala ka na, tuloy ka pa rin sa pagmamahal. Mga idol, Mayora Iska Morena, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Agatha. 35 years old, kasalukuyang nakatira sa Maynila. Mayroon na akong asawa at isang anak. Ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo na matagal nang hindi maayos ang pagkasama namin ng aking asawang si Nestor. Noon pa lang, alam ko na meron siyang ibang babae. Wala pa nga lang ako nasasaksihan, pero nararamdaman yun ng aking puso. Ika nga nila, women's instincts. Oh, dyan ka na pala. Kala ko ba mamaya ka pa? Ay naku, nagmadali na ako. Nagpaalam agad ako doon sa kinita ko. Si Lenlen. Ayun, nandun sa kwarto, natutulog. Kanina pa yun inaantok eh. Lalabanan lang dahil gusto kong hintayin. Ay, ako, sige tatabihan ko na lang mamaya. Teka, kumain na ba kayo? Oo, sa labas na lang kami kumain. Yung anak mo kasi naglalambing. Kain daw kami sa labas dahil namimiss na raw yung kumain ng fried chicken eh. Ay, naku talaga naman to si Lenlen. Ay, nakakahiya. Ay, magkano yung nagastos mo kuya? Babayaran ko. Sus, babayaran. Tumigil ka nga dyan, parang di ko naman pamangkin yung anak mo eh. Tsaka pinasyal ko rin yung bata dahil nalulungkot. Oh, bakit? Kinuwento sa akin ng bata na parati na lang daw wala rito yung tatay niya. Di na raw niya nakakasama dahil laging umaalis eh. Sabi ko naman, syempre nagtatrabaho ang papa niya pero ayun, malungkot pa rin siya. Kaya, ayun, kumain na lang kami sa labas tapos binilhan ko ng bagong laruan. Ah, sabi ko na nga ba naaapektuhan na yan si Lenlen eh. Bakit naman kasi hindi mo kausapin yung asawa mo ha? Sabihin mo sa kanya na ano man lang, yung maglaan siya ng kahit isang araw para makasama ang anak niya. Hindi habang buhay bata si Lenlen, di ba? Kaya dapat lang nasulitin niya kamo ang bawat oras. Ay, naku kuya. Ilang beses ko nang sinabihan yan si Nestor. Tungkol dyan sa bagay na yan. Minsan nga sinasabi ko sa kanya na siya na lang yung sumama kay Lenlen para kumuha ng report card. Eh ayun, kaso parating may dahilan. O kesyo ganito, kesyo ganyan. Ako na lang ang napapagod kakadahilan niyang ganyan. Ay, Hinayaan nako. ko na. Hindi pwede yun, Agatha. Dahil siyang nagtatrabaho sa labas, hindi na siya magbibigay ng oras para sa anak ninyo? Kapag naabutan ako, ay nako, pag naabutan ko talaga yung Nestor na yan dito, ako na mismo ang kakausap sa kanya. Eh wag na kuya. Baka isipin nung nagsusumbong pa ako sa'yo nung. Mahirap nang may masabi siya at baka sabihin pinagtutulungan natin. Aba paano ako hindi aalma kung sinasadya na niyang pahirapan kayo ng pamangkin ko? Baka nakakalimutan niya na nangako siya sa amin na pamilya mo na aalagaan ka niya. Ayoko pa nga sana na magpakasal kayo nung una, di ba? Dahil sinabi ko nga sa'yo, papahirapan ka lang ng lalaking yan. Oh, anong nangyari ngayon? Tama ako, hindi ba? Hayaan mo na kuya. Sige na. Matatauhan din yun. Ang tanong, kailan? Ewan ko. Hindi ko alam. Basta, aasa na lang ako na magiging maayos yung pagsasama namin. Na magiging mabuting ama yung asawa ko kay Lenlen. Ay nako. Basta, kapag may ginawang mali ang Nestor na yan sa'yo, huwag kang mag-aalinlangan na magsabi sa akin, Ako mismo ang magbibigay sa kanya ng leksyon. Salamat kuya. O sige, mauna na ako. Oo nga pala. Magulo yung bahay kanina kaya pinapunta ko si Joanna dito para maglinis. Ako na ang nagbayad sa serbisyo niya. Uy, ano ka ba nakakaya naman na sa'yo? Alam ko kasing wala ka ng oras maglinis sa araw-araw dahil sa pag-aalaga kay Lenlen. Tapos may gusto ka pang gawin na negosyo. Yung side pala, nilagyan ni Joanna ng Starwax Floor Wax, kintabay to the max. Yung paglilinis na lang ni Joanna ang babayaran ko sa'yo ha. Teka, magkano ba yon? Huwag na nga, ayos lang. Kuya naman eh. Sige na, ayos lang talaga. Basta pangako mo lang sa akin Kakausapin mo yung asawa mo. Oo na, sige na kuya. Salamat ha.
Mayora Iska Morena, halos buong pamilya ko ang tutol noong nagpaalam kami ni Nestor na magpapakasal kaming dalawa. Parati akong sinasabihan doon ni Kuya Oscar na malakas ang pakiramdam niya na lolokohin lang daw ako nito. Pero dahil abot hanggang langit ang pagmamahal ko kay Nestor, Mayora, hindi ako nakinig sa aking pamilya. Mabait naman talaga ang aking asawa, responsable at masipag magtrabaho. Lalo na Mayora nung nagkaroon kami ng anak, mas lalo kong naramdaman ang pagiging masipag niyang kumita ng malaking pera. Mapagmahal din siya na ama. Ngunit, pabayang asawa. Mga idol, doon ko lang nakita na pwede palang maghiwalay ang dalawang bagay na yun. Pwede pala na mabait kang magulang, pero wala kang kwentang asawa. Akala ko kasi, parating 2-in-1 yun, para bang buy one take one. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nasiraan kasi ako sa daanan. Kaya dinala ko na muna sa talyer yung sasakyan ko. Nagpasundo na lang ako kay Warren para makauwi man lang eh. Anong oras ka ba nasiraan? Hindi ko na matandaan. Basta nasiraan ako. Sa pati cellphone mo nasira kaya hindi kita matawagan? Hindi ako nakapag-charge kanina. Ano ba yan? Bakit ba ang dami mong tanong? Daig mo pa yung pulis ha? Alam mo ba kung anong meron sa araw na to? Ano ba meron? Birthday po ng anak mo, Nestor. Nibatiin man lang yung anak mo bago ka umalis. Hindi mo man lang nagawa. Buong araw pa kitang hindi matawagan. Pasensya na. Ang dami ko kasing ginawa sa opisina kaya nawala sa isip ko. Ganito na lang. Babawi na lang ako sa kanya ngayong weekend. Ipapasyal ko na lang si Lenlen. Tapos, makakalimutan mo na naman. Papaasahin mo na naman yung bata. Tsaka teka nga ha, maraming ginagawa sa opisina? O marami kayong ginagawa ng babae mo? Ito na naman oh. Pwede ba? Pwede ba huwag ngayon dahil pagod ako? Kung ayaw mong simulang kita, pues tapusin mo yung pagiging babaero mo. Ano? Ang sabi mo? Ano bang problema mo? Isa yun naman akong uuwi ah. Hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan nyo. Hindi ko naman kayo ginugutom ah. Nakakapag-aral naman si Lenlen. Sa magandang eskwelahan pa. Ano pa bang gusto mo? Ano yun, hanggang doon ka lang? Idadaan mo na lang lahat sa pera? Basta may binibigay ka sa aming pera, magpipikit mata ako sa mga pambababae mo, Nestor? Hoy, hindi ako ganun. Kaya pwede ba huwag mo kong igaya sa mga asawang handang magpakatanga para sa pagmamahal? Ano bang problema mo? Alam mo namang ganito ako nung una pa lang. Sinabi ko sa'yo yun, di ba? Ikaw, pinakasalan mo pa ako. Dahil umaasa ako magbabago ka pa. Pero ilang taon na lumipas, ganyan ka pa rin. Wala ka pa rin kwenta. Oo na, tumigil ka na! Ikaw ang tumigil. Hindi lang naman kasi ako yung may problema sa'yo eh. Nang dahil ka sa pagiging walang kwenta mong asawa, pati yung anak natin nadadamay. Hoy! Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan ha? Ako walang kwenta? Aba, kung saan kayo natutulog ng anak mo? Kung anong pagkain na kinakain mo, lahat yan nanggagaling sa pera ko. Hindi naman kasi pera ang kailangan ng anak mo. Ikaw, Nestor. Kung hindi mo kayang gampanan yung pagiging asawa mo sa akin, magpakatatay ka na lang sa anak mo. Ilang beses mo na itong ginagawa eh. Sa tuwing wala ka at hinahanap ka ni Lenlen, kung ano-ano na lang ang sinasabi ko para wag lang magalit sa'yo yung bata. Ay naman pala. May ginagawa kang pagpapalusot. Ano bang inaangal mo dyan? Di sa susunod galingan mo pa. Hindi mo ako naiintindihan eh. Alam mo, wala akong dapat intindihin sa mga sinasabi mo. Ikaw lang naman ang gumagawa ng sarili mong problema eh. Alam mo, bahala ka na sa buhay mo. Sinisira mo yung gabi ko eh. Diyan ka na nga. Hindi ko matandaan kung kailan kami huling naglambingan ni Nestor. Kaya nga siguro hindi na nasundan pa si Lenlen dahil wala na kaming oras para sa isa't isa. May mga pinagkakaabalahan din naman ako at meron din siyang trabaho. Pero alam nyo, may mga pagkakataon na naiinggit ako sa mga ibang mag-asawa. Nagagawan kasi nila ng paraan na magkaroon ng oras para sa isa't isa. Masaya pa rin sila at makikitang hindi pa rin nawawala ang pagmamahalan. Pero kami ni Nestor, ilang taon pa lang kaming mag-asawa, pero parang ilang dekada na ang lumipas, kaya parang nagkasawaan na kaming dalawa. Oh,
Nestor, ba't nag-impake ka? Saan pupunta? Nagka-problema yung negosyo namin ni Wari sa Cavite. Kailangan kong pumunta doon para maayos ka agad. Ilang araw kang mawawala. Ngayong weekend lang. Lunes ng umaga babalik na ako. Eh paano, ikaw na muna bahala dito ha. At bago ka pa magwala sa galit, uunahan na kita. Hindi mo ako pwedeng tawagan dahil i-off ko ang phone ko. Ha? Ana? At bakit hindi kita pwedeng tawagan? Matidistract lang ako sa'yo dahil sigurado, puro pagdududa na naman ang gagawin mo at puro selos na naman ang pag-uusapan natin. Kaya kung ganun lang din naman, edi papatayin ko na lang yung cellphone ko. Para ano? Para makapagtrabaho ka ng tahimik? Bakit, Nestor? Ganyan ba katang yung tingin mo sa akin? Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi pa ako nakakaalis. Mubula na kaagad yung bibig mo. Hindi naman bubula yung bibig ko kung magsasabi ka na lang ng totoo na iba naman talaga yung tatrabahuhin mo sa Cavite. Alam mo, bahala ka na sa iisipin mo, ha? Wala akong pakialam dahil kahit anong paliwanag ang ibigay ko sa'yo, hindi mo naman ako papakinggan eh. Kaya sige na, bahala ka na. Hindi ka aalis. Ano ba? Ang sabi ko, hindi ka aalis. Dito ka lang, hindi ka lalabas ng bahay at mas lalong hindi mo pupuntahan yung babae mo. Ewan ko sa'yo. Alam mo, yan ka na naman, nababaliw ka na naman. Tumabi ka nga dyan. Kukunin ko yung mga gamit ko sa cabinet. Hindi. Kapag sinabi kong hindi ka aalis, hindi ka aalis. Anak, tumabi ka nga Ano dyan. ba? Hoy, may nahabol akong oras agad ha. Diyos ko naman. Ayoko. Alam ko naman kung saan ka pupunta talaga eh. Diba? Ha? Doon sa babae mo. Buong weekend yung pagsasaluhan, yung kasalanan yung dalawa sa akin. Oh, tama ako, diba? Tama Aray. ako. Sumagot kang hayop ka. Aray, Tama, ano ba? diba? Sa babae mo, doon ka pupunta, hayop Ano ka. ba? Tumigil ka na nga. Nakakapikon ka na ha. Isang-isa na lang talaga, tatama ka na sa akin. Sige, saktan mo ako. Baliwala naman yung physical na sakit sa nararamdaman ko ngayon eh. Dahil paulit-ulit mo naman akong ginagawang tanga. Asawa pa ba tingin mo sa akin ha? O katulong na naghihintay sa'yo gabi-gabi pagkatapos mong magpakasasa sa iba? Nestor, yung hinihiling ko lang naman yung respetuhin mo ko. Kahit hindi na asawa. Kahit ina na lang ng anak mo. Ginagawa ko naman. Ano pa ba? Kung hindi kita nire-respeto, edi dapat dinala ko na yung babae ko dito. Dapat harap-harapan ko ng pinapakita sa iyo yung mga ginagawa ko. Hindi naman. Kapag magkakasama tayong tatlo, ano ba ginagawa ko? Hindi mo ako nakikita tumitingin sa iba. Ay, so nirespeto mo ako sa lagay na yan? Ito lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Hindi naman kasi tayo magkapareho agad eh. Kaya wag mo akong asahan na kaya kong pantayan ang mga binibigay mo. Wag mong hanapin sa akin ang hindi ko kaya ibigay sa'yo. Alam mo kapag natutunan mo yon, saka ka makokontento. Makokontento ka kung anong meron tayo ngayon. Mayores ka, Morena, isa lang naman ang hiling ko ng mga oras na yun. Ang magsabi ng totoo si Nestor. Oo, alam ko na meron siyang ibang babae. Ramdam ko na hindi na ako ang babaeng nasa puso niya. At Mayora, ang tanging gusto ko lang na siguro ngayon ay kumpirmasyon. Sa bibig niya mismo manggaling ang buong katotohanan. Nandito pa rin kasi sa puso ko yung pagdududa na baka hindi naman yun totoo. Baka naman nababaliw lang ako o masyado lang ako nagiging mapanghinala. Yung katiting na pag-asa na sana hindi ako niloloko ng aking asawa. Mayora, yun na lang sigurong dahilan kung bakit hindi pa rin ako sumusuko. Yung katiting na pag-asa na sana walang ibang aking asawa, yun na lang ang kinakapitan ko. Mayora Iska Morena, kahit na sobrang nahihirapan at nasasaktan na ako sa pagkasama namin ni Nestor, parati ko pa rin pinipiling maging matatag. Siyempre una, mahal na mahal ko pa rin ang aking asawa. Pangalawa, ayoko lumaki ang aking anak na si Lenlen na hindi buo ang kanyang pamilya. Na maguguluhan siya dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya naman nanatili ako sa aming relasyon kahit na ramdam ko na meron na siyang ibang mahal. Ano namang meron at bigla ka napadayo dito sa bahay? Hindi ko naman kailangan ng tulong ah. Wala lang. Hindi ko pa pwedeng dalawin ng paborito kong kapatid, ha?
Huwag mong sabihin yan dahil kapag narinig ka ni Trina, naku magsiselos yun. Alam mo namang may pagkamatampuin yung bunso natin eh. Ay, oo nga pala. Tinawagan ako nun kagabi pero hindi ko nasagot eh. Tulog na ako eh. Tapos nung kaninang tinatawagan ko na siya, ayaw naman ako sagutin. Baka na-miss ka lang nun. Ako, nami-miss. Nun nga lang niya ako ulit naisipang tawagan. Magmula nung tumira na siya doon sa Laguna, hindi na nagpapakita yun sa atin. Ano ba nangyari sa batang yun? Si Nestor pala. Nasaan? Ayun, tulad ng dati, may kailangan na naman siyang puntahan sa kung saan para sa trabaho. Ay, nasaan na naman daw siya ngayon, ha? Eh, sabi niya, sa Laguna. Teka, may naisip ako eh. Kung ipahuli ko kaya yung asawa ko kay Trina, malapit lang naman sa kanya yung lugar na pinuntahan ni Nestor eh. Teka, sandali tawagan ko lang. Sana sagutin na niya ngayon. Kaya na pa ako tawag ng tawag dun eh. Ano ba? Bakit ayaw sumagot ni Trina ng tawag? Kuya, nakapag-usap pa ba kayo neto? Nung isang araw, nag-usap kami. Buti ka pa. Eh bakit parang iniiwasan naman ako ni Bunso? Parang wala naman akong maalala may pinag-awayan kami. Kuya, ayos ka lang ba? Kanina ka pa parang may gustong sabihin ah. Agatha, Ano yun? mas maigi kung sadyain mo na lang si Trina sa Laguna. Ha? Bakit? Kasi 'di ba, sabi mo, hindi niya sinasagot ang tawag mo? Baka may problema yung bunso natin. Kahit iwan mo na lang muna sa akin si Lenlen. Puntahan mo na lang si Trina. Teka, may problema ba, kuya? May sinabi ba sa'yo si Trina? Ano, ayos lang ba siya? Basta, puntahan mo na lang siya. Okay? Sorpresahan mo para totoong kalagayan niya ang makita mo. Sige, bukas sige, puntahan ko siya. Tatlo nga pala kami magkakapatid. Si Kuya Oscar ang panganay, ako ang pangalawa, at si Trina ang bunso namin. Kaming dalawa ni Kuya Oscar ang mas malapit dahil na rin siguro na hindi nagkakalayo ang aming tinitirhan sa isa't isa. Pero kahit malayo sa amin ang aming bunso, parati pa rin naming sinisikap na hindi mawala ang komunikasyon naming magkakapatid. Mga idol, buong gabi kong pinag-isipan ang mga naging pagkikilos sa akin ni Kuya Oscar. Hindi ako sigurado, pero pakiramdam ko, meron siya gustong sabihin sa akin pero hindi niya alam kung papaano. Kaya naman sinunod ko ang kanyang payo. Baka kasi may kinalaman ito kay Trina at alam niya na ako ang mas makakaintindi sa bunso naming kapatid. Ngunit, hindi ko inakala na may isang revelasyon pala na nag-aantay sa akin. Kailan niyo pa ako niloloko? Kalahating taon na kaming magkarelasyon ni Nestor. Agatha, hayaan mo muna kaming magpaliwanag. Hayaan! Nestor, kahit anong paliwanag yung gawin mo, hindi ko maiintindihan yan. Sa dami ng babae sa mundo, Nestor, kapatid ko yung ginawa mong karibal ko, ha? At ikaw, Trina, ikaw! Bakit mo inahas ang asawa ko? Kapatid tayo! Kaya hindi ko maintindihan kung paano ko nagawa sa akin to! Hindi ko siya inagaw sa'yo. Hindi ako ang unang lumapit kaya wala akong kasalanan. Hindi na rin naman kayo okay, di ba? Konting-konti na lang, maghihiwalay na kayong dalawa. Ano sabi mo? Ano? Malandi ka! Anong gagawin mo? Sasabunutan mo ako? Mumurahin? Kilala kita, Ate Agatha. Hindi mo kayang gawin yun, lalong-lalo na sa akin. Kaya ba hinayaan mo mangyari to kasi alam mo na hindi ako papalag? Siguro. Iisa lang naman kasi ang alam ko eh. Hindi ka na mahal ni Nestor. Dahil kaming dalawa ang totoong nagmamahalan. At ang ibig sabihin lang nun, walang sayo. Trina, tama na. Bakit? Tama naman ako, di ba? Nagsasama na lang kayo dahil kay Lenlen. Pero kung wala kayong anak, matagal mo na siyang hihiwalayan. Pero ngayong nandito na ako, wala na siyang magagawa kundi hayaan na lang tayo. Baka nakakalimutan mo. Ako ang legal na asawa.
Ibig sabihin, nasa akin ang lahat ng karapatan. Kaya pwede ko kayong kasuhan. Pwede ko kayong ipakulong at pwede kong sirain ang mga buhay nyo. Ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo bang ipakulong ang bunso mong kapatid at ang ama ng anak mo? Huwag kang magbitaw ng salita kung di mo kayang panindigan. Sige, ganito ang gagawin ko. Total gusto nyo ng laro. Sige, makikipaglaro ako. Anong ibig mong sabihin? Papayag ako na dalawa kami sa buhay mo, Nestor. Pero dahil ako ang legal na asawa, ako ang dapat mong bigyan ng mas maraming oras. 4 na araw ka na sa bahay. Aarte na parang wala lang. Bibigyan mo ng oras ang anak natin at ipapakita mo sa kanyang walang problema. Nababaliw ka na, Agatha. Isang malaking kalokohan yan. Lunes hanggang Miyerkules lang kayong magkikitang dalawa. Pinagbigyan ko na kayo sa ginagawa nyo. Hanggang dun lang yon. Pero... Sige, papayag ako. Pero kapag nasa akin si Nestor, hindi ka pwedeng sumingit ah. Hindi ka pwedeng tumawag o mag-text man lang. Wala akong pakialam kung may mangyari man. Basta sa akin si Nestor sa mga araw na yon. At huwag kang mag-alala, ganun din ang gagawin ko. Sandali. Hindi ako papayag. Ano ba kayong dalawa? Ayaw mong pumayag? Ay, di ba gusto mo to? Yung marami kang babae? Yung may pinagpipilian ka? Kasi dati di ba nagagalit ka kasi umaalma ko? O ngayon sinasakyan ko yung kalokohan mo, nagagalit ka pa rin? Saan ba ako gusto lumugar? Paano ba? Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit hindi mo na lang ako bitawan? Dahil ayoko. Ayokong ibigay ang magpapasaya sa'yo. Total naman ginawa niyo ng impyerno ang buhay ko. Sama-sama tayong magdusa. Hindi ako makapaniwala na mismong kapatid ko pala ang magiging karibal ko sa aking asawa. Ni minsan, hindi pumasok sa aking isipan na si Trina ang babae ni Nestor dahil wala namang ibang dahilan para gawin yun sa akin na aking kapatid. Kapag magkakasama kami, normal lang naman ang kilos nilang dalawa. Hindi nga sila gaanong nag-uusap. Yun pala, may lihim na silang relasyon. Alam kong isang malaking katangahan na mananatili pa ako sa pagkasama namin ni Nestor. Pero ayoko siyang pakawalan at hayaan na maging masaya silang dalawa. Ang lagay ako na nga tong naloko. Ako pa ang iiyak sa dulo. Siyempre hindi naman pwede yun, Mayora. Dapat ako ang piliin ni Nestor dahil ako ang legal na asawa. Sa Sabado nga pala, bala kong magpunta tayo sa Batangas. Ano naman gagawin natin dun? Sabi kasi ni Lenlen, gusto niyang mag-outing daw tayo kaya naisip ko yun. At saka isa pa, matagal-tagal na rin nating hindi nagagawa yun. O ikaw, ano sa tingin mo? Ayos lang naman sa akin. Matutuwa si Lenlen kapag nalaman niya yan. Alam mo naman ang batang yun mahilig yung mag-swimming. Kung gano'n, dapat pala bukas makapamalengke na ako para sa mga babaunin. O sige, ikaw bahala. Salamat. Saan? Sa ginagawa mo. Sa effort mo para mapasaya yung anak natin. Di ba ito naman ang usapan natin? Hayaan mo kami ni Trina basta ginagampanan ko ng mabuti yung pagiging ama ko sa anak ko. Kaya ito, sinusunod ko lang naman yung kasunduan natin. Alam ko, at masaya ako na tinutupad mo yung sinabi ko, Nestor. Pero bakit naman si Trina pa? Marami namang iba dyan Bakit naman kapatid ko pa? Agatha, pinag-usapan na natin to, di ba? Hindi ko alam. Mahal mo na ba siya? Hindi ko gagawin to kung hindi ko siya mahal. Kung ayaw kong makasama siya, hindi ko gagawin tong lahat ng to. Kaya oo, mahal ko si Trina. Ako. Nasaan ako Agatha, sa puso pwede mo? ba? Please, ayoko ng ganitong usapan. Aakyat na ako sa kwarto ko, ha? Bakit mo ba iniiwasan yung tanong ko? Bakit hindi ka makatingin sa akin kung talagang siya ang mahal mo? Dahil ayoko na magpaliwanag sa'yo. Ayoko nang magsalita ng kahit anong tungkol sa sitwasyon natin. Nakakapagod lang. Pwede namang itigil na natin to Pwedeng kami na lang ng anak mo yung piliin mo. Nestor, kahit
Gaano pang kalaki yung kasalanan mo sa akin. Handa naman kitang patawarin eh. Handa akong magsimula ulit tayo. Agatha, hindi na kita mahal. Hindi lang kita maiwanan dahil kay Lenlen. Dahil sa pamilyang to. Pasensya na. Bakit hindi mo subukan na mahalin ako ulit? Ako naman yung asawa mo eh. Iwan mo na lang si Trina. Alam kong hindi niya kayang pantayan ng pagmamahal ko sa'yo. Pasensya na pero nagawa na niya. Kaya siya na yung pinakamamahal ko ngayon. Pero baka naman pwede pa. Baka akala mo na siya na yung mahal mo pero hindi pala. Nestor, pwede naman yun eh. Kami na lang ang piliin mo. Kami ang pamilya mo. Ako ang asawa mo. I'm sorry. Ano pa bang pwede kong gawin? Sabihin mo sa akin kahit ano. Gusto mo ba magpa-sexy ako? Magpaputi, magsuot ng mga sexy... Kahit ano! Gagawin ko. Kahit anong gawin mo. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako nagmahal ng iba. Alam mo yun. Eh ano? Kaya nga sabihin mo sa akin para alam ko eh. Para maintindihan ko kung bakit. Kasi nakakabaliw eh. Nakakamatay sa sakit. Alam mo yung pakiramdam na kasama kita pero yung isip mo nandun sa kabila. Iba yun naman talagang gusto mo? Basta nandito ako para kay Lenlen, okay lang? Kung ayaw mo pala ng ganito, bakit pumayag ka ng ganong sitwasyon? Bakit kung kailan yung kapatid mo na, bigla kang umalma? Di dapat nung una pa lang tinanggap mo na, di ba? Yun nga yung problema dun eh. Kala ko kaya kong magtiis, magbulag-bulagan. Pero hindi ko mapigilang masaktan. Yung isip ako ng isip, hindi ako mapakali dahil alam ko kasama mo siya. Kasi natatakot ako na baka dumating na lang yung araw na wala nang pag-asang magkaayos tayo. Wala na talaga. Hindi mahal mo pa ako, alam ko yun. At maghihintay ako na mabalik ka ulit sa akin. Na ako na ulit yung nandyan sa puso mo. Hihintayin kita. Iska Morena, ipinaglaban ko hanggang sa dulo ang pagmamahal ko kay Nestor. Ang pamilyang binuo at pilit na pinrotektahan. Pero tama nga sila. Kung meron ng isang bumitaw, mahirap nang manatiling buo ang isang pagsasama. At sa aming dalawa, si Nestor yun. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyan na rin akong bumitaw, Mayora. Ayoko na. Pagod na ako. Pagod na ako makipagkumpetensya kahit dapat hindi ko naman yun ginagawa. Ako yung asawa eh. Nasa akin ang lahat ng karapatan. Pero sa huli, ako pa rin pala ang dapat bumitaw. Dahil kung hindi ko gagawin yun, baka mawalan na rin ako ng pagmamahal para sa aking sarili. At kapag nangyari yun, ang anak naman namin ang maaapektuhan. Mga idol, sa ngayon, co-parenting na lang ang ginagawa namin ni Nestor. Nagsama sila ni Trina at dahil doon, naggalit ang buong angkan namin sa kanila. Nagmistula silang isang malaking malas na kailangan iwasan. Habang ako, tahimik na muling binubuo ang puso na nadurog ng ilang beses. Hindi ko pa alam kung kailan ito hihilom, pero umaasa ako na darating na ang araw na yun. Mayora, dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Nagmamahal, Agatha.